Isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng listener at manonood ng inyong channel. Ang kwentong ito ay pinamagatang Mga Batang Kalye. Pulos puti ang nakita niya sa mga mata nito nang tanggalin ito ang dalawang kamay sa mukha nito at humarap sa kanya. Sunod-sunod ang busina ni Leonard. 4 na bata, marahil ay 10 hanggang 14 na taong gulang ang mga edad na naglalaro sa kalye at halinhinang tumatakbo patawid sa kalsada. 3 ang lalaki sa mga ito at nag-iisa lamang ang babae na tila pinakamatanda sa grupo. Pwede siyang lumusot pero natakot siya na baka may mabundol siya sa mga bata. Sa wakas ay gumilid sa kalsada ang 4 na bata, pero iyon ay pagkatapos siyang pukulin ng matatalim na tingin ng mga ito. Gusto niyang kastiguhin ng mga magulang ng mga batang ito na hinahayaang maglaro sa kalye kahit alauna ng madaling araw. Ang tanong lang ay kung may mga magulang pa ang mga musmos na iyon. Sa tansya niya ay sakali na nakatira ang mga iyon. Babagal pa rin ang takbo niya kahit nag-iisa na lang siya sa kalsadang iyon. Kung hindi siguro nangyari ang trahedya noon, ay baka pinalipad niya na ang sasakyan niya. 3 taon kasi noon ang nakakaraan nang may maaksidente siyang masagasaan. Lalaki ito, 30 anyos. Dahil agad na pinanaigan siya ng takot na makulong, ang unang naisip niya ay takbuhan ang biktima niya. Sa tingin niya, dahil madaling araw na at malakas ang ulan ng mga oras na iyon, walang nakakita sa nangyari. Pero inuusik siya ng konsensya niya. Bago pa siya ganap na makalayo, bumuelta siya pabalik sa nakahandusay na lalaki. Isinugod niya ito sa ospital pero binawian din ito ng buhay habang inooperahan. Laking pasasalamat niya nang ipasya ng pamilya nito na huwag nang magdemanda at ipasagot na lang sa kanya ang mga naging gastusin nito sa ospital. Total naman daw ay aksidente lang ang nangyari at hindi naman niya pinabayaan ang biktima. Mahirap lang ang pamilya ng biktima, kaya hindi lang panggasto sa ospital ang salaping ibinigay niya sa pamilya nito. Pagkatapos ng malungkot na aksidenteng iyon, halos 2 taon siyang hindi humawak na manibela. Na-trauma siya. Natakot na kapag nagpatakbuli siya ng sasakyan ay makaaksidente ulit at makapatay. Ngayon na lang uli siya nakapagmaneho pero sobrang ingat naman siya. Madalas tuloy ay nabubusinahan na siya ng mga kasunod na sasakyan dahil minsan ay sumusobrang bagal niya. Maya-maya ay napakislot siya nang may marinig siyang pagsabog. Ang gulong pala niya ang sumambulat. Inabot yata siya ng 1 oras sa pagpalit ng gulong. Pag-andar niya uli, nakarinig siya ng ingay sa bubungan ng kotse niya. Parang may tao o hayop doon na tumatalon-talon. Inihinto niya sa isang tabi ang kotse niya. Pero nang lumabas siya ng sasakyan, wala namang siyang nakitang tao, hayop o anumang bagay sa bubungan niya. Kung anumang iyong narinig niya, baka nalaglag na yun bago man siya uminto. At hindi naman siguradong tao yun. Para makatiyak, tumingin siya sa direksyong pinanggalingan niya. Pero wala siyang nakitang taong nakahandusay dun.
Pumwesto na uli siya sa harap ng manibela, pero bago uli niya mapaandar ang sasakyan ay napipidlag siya nang may nakita siyang tao sa backseat. Isang batang lalaki. Marahil ay 12 anyos ang edad nito. "Pagbutihin mo ang pagmamaneho mo, ha?" Sigaw nito sa kanya bago ito umalakhak ng pagkalakas-lakas. Sinipa nito pabukas ang pinto ng kotse niya at tumakbo papalayo. Hindi na niya tinangkang habulin ito, ngunit lumabas siya ng sasakyan at sinundan na lang ng tingin ang batang tumakbo. At sa pagkagulantang niya, unti-unting naglaho ang bata habang kumakaripas ito ng takbo. Biglang nanindig ang kanyang balahibo. Sigurado siyang hindi siya namalikmata lang. Talagang unti-unting naglaho ang bata sa paningin niya. "Hoy!" Narinig niyang may sumisigaw sa kanya mula sa likuran. "Sino yung tinitingnan mo?" Paglingon niya ay isa pang batang lalaki na marahil ay 12 anyos din ang edad. Ang nakita niyang nakatayo sa bubungan ng kotse niya. "Anong ginagawa mo dyan? Baka mahulog ka dyan." Aniya. Tinangka niyang abutin ito pero tumalon ito. At sa pagkagitla niya, hindi agad ito lumapag sa lupa. Lumutang ito ng mga ilang segundo bago marahang tumungtong sa lupa. Kumaripas din ito ng takbo. Habang tumatakbo ito papalayo, sa kanya ay biglang lumitaw. Sa tabi nito ang batang nakita niya na kaninang nasa likuran ng upuan ng sasakyan niya. Sabay na tumakbo ang mga ito. Malakas na nagtatawanan ang mga ito habang sumisigaw at tumatakbo papalayo. Hindi siya nakainom at lalong hindi siya nakadroga ng mga sandaling iyon. Kaya walang dahilan upang lumikot ng gusto ang kanyang imahinasyon. Kung ano man ang nakita niya, nangyari talaga yun. Ngunit paano ang isang bata ay bigla na lang nawawala at biglang lumilitaw? Nagmamadaling bumalik na siya sa loob ng sasakyan niya. Saka na niya hahanapan ng lohika ang mga pangyayari. Ang mahalaga sa ngayon ay ligtas siyang makauwi. Binilisan niya ng kaunti ang pagpapatakbo ng sasakyan. Sa isang pagliko niya, isang rumaragasang 10-wheeler truck ang nasalubong niya. Huli na para umiwas siya. Ang pumikit na lang ang nagawa niya. Pero sa pagkagulat niya, wala siyang narinig na banggaan. Pagdilat niya, walang 10-wheeler truck sa harapan niya. Naiwasan ko ba ang 10-wheeler na yun? Malaking katanungan sa isip niya. Nang lumingon siya sa paligid, wala siyang nakita o natanaw na papalayong 10-wheeler truck. Nanlalatang napasandal siya sa kinauupuan niya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Kasunod nun ay naalala niya na ang dalawang batang nagpakita sa kanya ilang minuto pa lamang ang nakakaraan ay kasama sa grupo ng 4 na mga batang naglalaro sa gitna ng kalye. Iyong mga batang tumabi pagkatapos niyang businahan ng sunod-sunod, pero pinukol naman siya ng galit ng tingin.
paano nangyaring nasundan ako ng mga batang yun? Marahil ay nakahabol ang mga ito nang huminto siya at magpalit ng gulong. May kaunting paliwanag na siya sa mga bata. Pero yung 10-wheeler truck na parang multong sumalubong sa kanya, ano yun? Hindi niya may paliwanag yun. Bago siya makaisip ng pwedeng sagot sa tanong niya, ay may narinig siyang umiiyak. Sumulyap siya sa rearview mirror. Pumitlag ang puso niya nang makita niya roon ang batang babae na kasama rin sa grupo ng mga batang nadaanan niya kanina. Pinapahid nito ang daliri, ang mga luha nito sa magkabilang mata niya. "Sino ka?" tanong niya rito. Paghagulgulang ang sinagot ng batang babae. Sinapupan nito ng 2 kamay ang mukha niya. "Bakit ka umiyak?" tanong niya. Nagulat siya nang makita niyang pulos puti ang mga mata nito nang tanggalin nito ang 2 kamay sa mukha nito at humarap sa kanya. "Pagbutihin mo ang pagmamaneho mo, ha? Hindi yun kung ano-ano ang iniintinding kayong nasa harap ka ng manibela. Baka makasagasa ka. Kawawa mo, papatay mo. Hindi sila matatahimik." Paggalit na wika nito sa kanya bago biglang napatili ito. "May bata!" Napabalik ang tingin niya sa harap pero huli na. May nabangga na siya. Malakas ang naging pagkalabog nito. "Oh my God!" Nang hihilakbot, nasambit niya nang maramdaman niyang gulungan niya kung sino man iyon na nabundol niya. Nanlalamig ang buong katawan na inihinto niya ang kotse at bumaba. Nanginginig ang tuhod niya. Pero wala naman siyang nakitang tao malapit sa sasakyan niya. Sumilip siya sa ilalim ng kotse. Wala rin siyang nakitang tao dun. Pagbalik ng tingin niya sa loob ng sasakyan niya, wala na ron ang batang babae. Sa halip ay sa gitna na ng kalsada niya ito nakita. Patakbo-takbo, sumasayaw at tumatawa. "Hey!" sigaw ng batang babae. Baka may alam ito sa mga misteryong kasalukuyang nangyayari sa kanya. Nasa gitna lang ba siya ng isang masamang panaginip? Tumakbo palayo ang batang babae nang makita siyang papalapit dito. Hindi niya tinangkang habulin ito. Sinundan na lang niya ng tingin ito hanggang sa lamunin ito ng dilim. Bumalik siya sa sasakyan, ngunit bago niya mapandar yun, nakita niyang nakatayo ang isang batang lalaki sa harap ng sasakyan niya. Kasama rin ang batang ito sa grupo ng 4 na mahiwagang bata. Ito ang pinakabata sa grupo. May hawak itong malaking tipak ng bato. "Sinabi na namin sa'yo, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo," sigaw nito sa kanya. "Nasagasaan mo tuloy ako." Bago pa siya nakakilos, ay naipukol na nito sa kanya ang hawak nitong bato. Naglagos iyon sa windshield niya at humampas at bumiyak sa noo niya. Habang nagdidilim ang paningin niya, ay nakita pa niya ang pagtayo ng bata sa gitna ng kalsada.
Itinaas nito ang dalawang kamay nito habang nakatingin ito sa isang paparating na 10-wheeler truck. Naririnig pa niya ang malakas na pagtawa nito at ang paghamon nito sa paparating na truck na sagasaan siya. Ang maamong muka ng nobya ni Leonard na si Mikey ang sumalubong sa paningin niya nang magising siya. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong nito. Sinalat niya ang manibela sa noo niya. Ipinaalala agad ni Leonard sa kasintahan ang nangyari sa kanya ng nagdaang gabi. "Accident prone daw talaga yung kaling yun kung saan na-aksidente ka kagabi," sabi ng pulis na nagdala sa'yo sa ospital. Nagtatakang napatingin siya sa nobya. "Aksidente?" Hindi aksidente ang pagkakabiyak ng tipak ng bato sa noo niya. Sinadyang ipukol yun sa kanya. May bumahid kaagad na pag-alala sa mukha nito. "Hindi mo maalala?" Ang naaalala niya lang ay ang 4 na batang binulabog ang isang tahimik at ordinaryong gabi niya. "Nawalan ka raw ng kontrol sa kotse mo. Bumangga ka sa isang poste." Hindi iyon ang alam niyang nangyari sa kanya ng gabing iyon. Sabi ng pulis, baka raw pinakitaan ka ng 4 na bata. Tugtong pa nito, madalas daw kasi magpakita ang 4 na yun sa mga motorista, lalo yung mga bago lang dun sa lugar. Multo na 4 na bata? Nagkwento ito, halos mag-iisang taon na raw ang nakaraan kung kailan 4 na batang kalye, 3 lalaki at isang babae na nasa edad na 10 hanggang 14 na taong gulang ang nasagasaan at napatay ng isang 10-wheeler truck habang naglalaro ang mga ito sa kalsada. Nakainom daw ang driver ng truck. Namatay rin ng gabing iyon dahil tuluyan na itong nawala ng kontrol sa dambuhalang sasakyan nito. Nagbumulto raw ang 4 na bata sa kaling iyon at may mga gabing nagpapakita sa mga motoristang napipiling paghigantian. Paghigantian? Ang terminong ginamit ng pulis dahil daw lahat ng motoristang mapipiling pakitaan ng 4 na batang iyon ay siguradong maaaksidente katulad niya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa pagbasa at pagbahagi sa inyong mga listener at sumusuporta sa inyong channel. Ako po si Leonard. Salamat.